Akala ko, kabisado ko na ang YouTube. Pero may mga features pala na araw-araw ko nakikita pero hindi ko binibigyan ng pansin. Tulad nitong AI-generated video summary. Ano yan? At bakit may ganyan? So welcome sa Rod TV. Syempre naman, hindi ako papayag na gagamit ka ng YouTube this year nang hindi mo man lang na ma-maximize ang mga features na meron dito. Kaya naman, ito ang 10 YouTube hidden features na walang nakakapansin. So reminder, hindi nyo kailangan ng YouTube Premium dito, kailangan lang updated yung mga YouTube app nyo. Para mapadali ang experiences mo dito sa YouTube, simulan natin sa basics. Feature number 1, hold to 2x speed. Kapag nanonood ka ng isang video at hinold mo yung right side nito, magkakaroon ng 2x speed. Kapag binitawan mo naman, babalik lang rin ito sa normal speed. Kung gumagamit ka naman ng desktop, parehas lang rin to. Kailangan mo lang i-hold yung left mouse mo. Magandang ito na lang yung gawin mo para hindi ka na pupunta sa YouTube settings at i-adjust yung playback speed. Pwede mo rin palang i-double tap ang right screen para makita mo kung ilang segundo na nga ba ang na-forward sa video na pinapanood mo. So madalas ko ito ginagawa pag nanonood ako ng video ng MMDA clearing operation. Ginagamit ko ito palagi para mapuntahan na agad yung mga scene na nakikipagtalo yung ibang tao kay Sir Gabriel Go. So shoutout Sir Gab, fan ako ng ginagawa mo. Feature number 2, pinch to zoom. Kapag nanonood ka ng video sa mobile, pwede mo i-zoom yung video gamit ang inyong dalawang daliri. Pwede mo rin itong i-move habang naka-zoom. So ginagamit ko ito madalas kapag nanonood ako ng mga NBA highlights, ganyan, para i-zoom ko talaga kung foul nga ba talaga yon or gusto ko lang makita yung play na ginawa. Or kahit saan na gusto mong tignan na maliliit lang yung details. Feature number 3, ambient mode. Ito naman, hindi na bago. Pero meron pa rin kasi nag-YouTube na hindi ito ginagamit. Ito yung magkakaroon ng glow sa paligid ng video habang naka-dark mode. Kapag nasa video ka, pumunta ka sa settings. Tapos tap ambient mode kung sakaling naka-turn off pa. Total, nandito na rin tayo sa video settings, i-check na rin natin yung iba pa. Meron ditong stable volume. Actually, maganda ito na naka-on palagi para level lang yung audio na naririnig mo. Meron din ditong voice boost. Pwede mo i-on ito para mas mag-focus lang ito sa boses ng mga taong nagsasalita sa video. Mas magle-lessen yung background noise or yung environmental noise. Jalen Williams off that hamstring injury, looking none the worse for Red Fox. Parang AI-powered yung feature na ito. Pwede nyo pag-eksperimentoan yung bagay na yun kung anong mas trip nyo. Meron ding sleep timer. If nanonood ka ng video tapos inaantok ka na, pwede mong piliin lang ito kung ilang minutes bago lumabas yung time's up. Pwede mo piliin yung end of video para kahit makatulog ka na tapos hindi mo natatapos yung video, hindi na magtutuloy-tuloy mag-play yung iba pang video na kasunod. Sa mga mobile user nga po dyan, meron din po itong lock screen button. Basically, iiwasan lang nito na magalaw ang video para hindi ma-pause or ma-stop ang pinapanood mong video. Actually, surprising yung next na meron dito. Pero bago yon, baka hindi ko pa nakaka-like sa video to at nakaka-subscribe, baka naman pwede mo nang pindutin niyang subscribe button na yan, yung kulay pula pa yan. And ipopromote ko na rin na pwede kayong umorder ng mga branded na ukay na legit sa aking Facebook page, MR Thrifter. Ayan, may mga tinda ako dyan na ukay, so kung trip nyo bumili ng mga ganyan, mag-comment na kayo ng mine. Let's go! Feature number 4, turn off YouTube Shorts. Ha? Pwede ba ma-turn off yung YouTube Shorts? Actually, yan din yung sabi ko nung una, pero pwede pala talaga. Kung gusto mo ibalik yung traditional YouTube kung saan puro long-form videos pa lang at wala pa yung mga YouTube Shorts, pwede mo na siya gawin ngayon. Punta ka sa settings, hanapin mo dito si time management, punta ka dito sa shorts feed limit, pipili ka kung gaano mo gusto katagal mawala ang shorts, pero kung gusto mo talaga totally mawala, pindutin mo si 0 minutes. And once na refresh mo, wala na ang mga YouTube Shorts sa homepage. Pero syempre, kapag pinindot mo yung YouTube Shorts icon sa baba, may lalabas na ganito. Para ibalik si YouTube Shorts kung gusto mo ulit ibalik, ganun lang yung gagawin mo. I-off mo lang ito. Di ba ang galing? Pwede mo na alisin yung mga YouTube Shorts kung sakaling hindi ka fan ng mga ito. Feature number 5, hum to search.
Actually, isa ito sa mga favorite ko dahil kung sakaling na LSS ka sa isang kanta at hindi mo alam yung title, pwede mong mahanap sa YouTube. So, paano? Sa search icon, pindutin mo si mic logo at punta ka sa song. Then, ayan, pwede ka nang mag-hum or kantahin yung music na na-LSS ka. Feature number 6, video previews. Pag pumunta ka sa profile mo, then settings, punta ka sa playback and performance. Dito sa browsing, enable mo lang yung video reviews. Basically, kapag pinunta mo ang mouse mo dun sa video, magpi-play ito ng kusa. Pwede mong i-on yung audio at i-on yung caption. Actually, ginawa ito para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba ang mangyayari sa video mo. Kung magugustuhan mo ba panoorin or hindi. Kung sa mobile ka naman at nag-i-scroll ka lang, pag huminto ka ng 3 seconds sa YouTube homepage mo dun sa isang video, magpi-play po ito ng kusa or magpi-play yung preview niya. Kuya Rod, may tanong na rin ako. Kasama na ba sa watch hour kung sakaling sa preview sila manunood? Hindi po ito kasama. Dahil hindi po yun pasok sa public watch hours. Kailangan kasi i-click mismo ng audience mo yung video bago ma-count yung watch hours tsaka yung views. Kapag sa preview lang, hindi po ito pasok. Feature number 7, hide and screen. Pwede mong i-hide yung video na rene-recommend ng pinapanood mo ngayon. Kapag nasa dulong part ka na. Kapag nasa dulong part ka na ng video at lumabas na yung recommended video, pindutin mo lang yung hide button. And yun, pwede mo na makita yung actual ending ng isang video. So mamaya kapag medyo pa-outro na ako, lalabas ko agad yung end screen tapos ayun, try nyo na gamitin. Feature number 8, super thanks. Isa itong donation feature na kung saan nanghihinayang ako kasi as creator, hindi na ito halos nabibigyang pansin ni YouTube dahil yung pagkakagawa or pagkaka-layout sa kanya ay hindi na halos nakikita. Kapag nanonood ka po kasi ng isang video sa mobile, hindi mo na basta-basta makikita yung super thanks icon unless na pindutin mo yung 3 dots sa baba ng video, tsaka mo pa lang siya makikita. Dito kasi, pwede kang mag-send ng 50 pesos up to 12,500 pesos para pasalamatan ang creator na pinapanood mo. At pwede ka rin mag-leave ng custom message para makita niya ito. Kapag ginawa mo nga po yun, mag-highlight or may animated effect na mangyayari sa comment mo. So sabi ko kanina, isa itong donation feature na kung saan pwede mong gawin para ipakita yung appreciation mo sa isang content creator na pinapanood mo. So ngayon, i-check nyo kung merong super thanks sa baba ng video ko. Tapos, kapag nakita nyo, try nyo nga rin mag-send. Joke lang. Pero kung sakali magsisend kayo kay Rod TV ng super thanks sa next video ko, i-shoutout ko lahat kayo. Mautak eh, no? Mautak. Feature number 9, itong new to you. Basically, isa itong section para sa mga category na pwede mong pagpilian kapag manonood ka ng video sa YouTube. Siyempre, kapag nasa new to you section ka, magsasuggest sa YouTube ng mga videos na siyempre, hindi mo pa napapanood kasi nga new to you. Or magbe-base siya sa mga videos na madalas mo pinapanood. Kung sa desktop ka, meron rin nito. Pero kung papansinin nyo, nasa bandang dulo naman siya sa itaas. Minsan ginagawa ko yan kapag hindi ko alam yung gusto kong panoorin. Feature number 10, AI-generated video summary. Ito na siguro yung pinaka-latest kong nakita sa YouTube mobile. Dahil habang nag-i-scroll ako sa homepage, nagtataka ako bakit yung ibang videos may paganito sa baba ng mga title nila. Yung generated video summary. Kumbaga, nandyan na mismo yung buod ng video or kung anong nangyari sa video tungkol saan yung video. Alam mo yun, para mas makasave ka ng time at hindi mo na panonoorin yung isang video na hindi mo pala kailangan. Actually, nag-check ako sa mga settings kung paano siya i-turn on pero natuklasan ko na wala pala. Hindi ko pala pwedeng i-turn on yung bagay na to dahil feel ko nasa experimental stage pa lang itong feature na to. Kumbaga, selected pa lang yung mga videos na pinili ni YouTube na lagyan nito. Pero nung in-observe ko nga, madalas meron na yung mga fully English video and kung meron mang Tagalog, napansin ko na dapat meron itong maraming views. Kagandahan sa Tagalog videos, Tagalog rin yung explanation. Isa rin sa mga napansin ko, kapag ang video ay informational tungkol sa food, travel, or news, ano pa ba, mga podcast, ayun, meron siyang AI summarize na mangyayari. 'Di ba? At least aware na tayo na gumagamit si YouTube ng mga AI para mas mapalakas pa or mas mapaganda pa ang mga features na meron sa platform niya.
Kung naghahanap kayo ng quality dental services, itry nyo yung Dr. DS Dental Clinic. May branches sila sa Cavite, Makati, at sa QC. Kung takot kayo sa dentista, pagkatapos nyo doon pumunta, hindi na kayo matatakot. Maraming magagaling na dentist, mababait yung staff, at napakaganda ng clinic mismo. So try nyo na yung Dr. DS Dental Clinic. Pa-comment naman sa baba kung anong YouTube features yung nagustuhan mo sa mga binanggit ko. Actually, meron pang isang YouTube feature na ewan ko kung napapansin nyo pero makikita nyo yun sa baba ng video ko. So, bahala kayo kung ano yung makikita nyo dun. Banda sa description yung clue. So, tignan nyo kung makikita nyo yun. I-comment nyo sa baba kung nagagets nyo yung sinasabi kong YouTube feature. So, ayan, malapit na yung outro ko. Lalabas na yung end screen. So, kung sakaling lalabas na yung mga isasuggest kong end screen sa inyo, pwede nyo na gamitin yung hide button para matry nyo na agad dito sa video na ito. So maraming salamat sa mga umabot sa part ng video na to. Again, this is Rod TV and peace out.